Paano na-acquire yung sinasabi nilang ill-gotten wealth na wala nga silang dokumento, wala nga silang ebidensya na nakapagsabi na nagnakaw si Inday Sara. So ginagawa nila yan because of the maleta. Okay, dahil sila nga ay maleta gang. Na yung ginagawa ng maleta gang, tahasang speculation, pagbibintang, di ba? Nagko-conclude sila na wala pa silang hawak na ebidensya. In-expose din natin sa inyo na si De Lima pumasok din doon. Kaya ang tanong nga natin, pumasok sa kulungan at pinuntahan si Madriaga. Tinignan natin kung ang buto ba ni Madriaga yung chop-chop ni De Lima. Di ba? Ito yung kalaban natin, mga palangga. Di ba? Buti na yung hair ko, hindi na si stress sa kanila. You know, yung mga NPL, mga pangit na maleta kongresistas. Sila De Lima pa ulit yung mga Mary Grace Piatos na yan. Kasi yun yung dinidiin sinasaksak sa utak natin eh. Na kung tatanga ka lang, katulad ng mga mahilig chumup-chup ng boto, okay? Yung mga maletagang kongresistas, mag-chup-chup ng boto, magpasulod ng boto sa boli ni Bangag, yung mga ganyan, maloloko ka talaga. Buti na lang may mga vloggers now, like me and you, na tulong-tulong tayo sa pagbibigay ng information. Kasi marami talagang mga, lalo na yung mga kabataan ngayon, na medyo mahina-hina yung utak. Okay? Mahina-hina yung utak dahil unang-una kulang sa pagkain, maaaring nagdroga, puro problema dahil ang dinulot ni Bangag sa bansa natin ay puro problema. So itong mga kabataan na ito na sobrang bagsak yung kanilang performance when it comes to school. May mga survey ngayon, ano? Yung mga bata na supposedly marunong na magbasa at that certain age, they need us. Para i-explain itong mga simple lang naman sana na simpleng intindihin na ginagawa ng mga rebuilding NPA-aligned, mga maleta gang, congressman at maleta government na sinasaksak sa isipan ninyo ang Mary Grace Piatos na yan. Yung 11 days na naggastos yung confidential fund na yan, mga kababayan, ito ay pinaliwanag ng depensa na hindi po ito labag sa batas. Kumbaga, it's part of the practice ng intelligence. So, binababoy, ginagago tayo. Okay? Ng mga bangag kung hindi tayo nag-iisip, kung hindi tayo nagre-research. Kasi nasabi nila, yung mga kansyatan, yung sali ni Inday, ganyan-ganyan. Nagkaroon siya ng nakaw na yaman. Wala naman silang ebidensya. Again, magsasupina, asan yung ebidensya? Hindi katulad, di ba nga, nalagay sila sa Guinness Book World Record na talagang magnanakaw sila. Ayan yung maletagang, yung explanation, yung expose ni Zaldico ng 18 Marines / soldiers na ang mastermind ay ang mga tumanggap ng maleta. Si Bangag, paulit ito, huwag nating kalimutan kasi yun gustong i-cover up ng mga bangag na mag-focus na kay Mary Grace Piatos at dito sa walang kamatayang 125 million pesos. Pero deadma ang maleta kongresistas sa bilyon-bilyong ninakaw ni Sandro Marcos, ni Martin Romualdez, ni Lisa Tanas, ng bangag, yung pinangalanan ni Zaldico Amina Pangandaman, Bersamin, Trillanes, although yung hayop na yan, may kalalagyan din yung puto yan, George Garcia at lahat sila. So bigla na lang sasabihin nila sa media, alam ba kaya ni Inday, yung salin, chuchu-chuchu, meron siyang ill-gotten wealth. Nasaan? Nasaan yung ebidensya? Kung meron silang ebidensya, mga kababayan, ikinalat na nila sa buong sambayanan, kahit sa planetang Mars. Dadalhin yan ng mga maleta gang, ng maleta government, okay? Yang ebidensya na yan na merong ill-gotten wealth si Inday. Kaso lang, walang ebidensya. Walang sapat actually na ebidensya para mag-proceed sila dyan sa, how would I say, illegal? No, hindi pumapaloob o sumusunod sa impeachment rules. Okay, yung mini trial ni Louis Strong Bigatla. Kaya ang question natin, dadalo ba si Inday? Who knows? Kung si Inday Sara, gustong lumabag niyan sa batas, mga palangga, dapat si Pangulong Duterte nakalabas na yan. You know what I mean? Kung gusto lang ni Inday Sara lumabag sa batas, si PRA din nakauwi na yan ng Davao. Kaso lang, ang Inday Sara gusto pa rin niyang, hindi gusto pa rin niya. Bilang isang vice-presidente, kung tutuusin, kung yan ay talagang minimin niya yung sinabi niya, dapat si Bangag gorgor na yan. Alright? Pero hindi naman gawain yan, Inday Sara. Ang may gawain ng gugurgur ng tao, ang mga Marcos.
ang Maleta Gang. Si Chris Aquino na rin mismo na ang tatay niya, mismo nagsabi na ang tatay niya ay pinapatay o pinagurgur ng mga Marcos at ngayon magkakasama na silang nagpagurgur at mga manggugurgur, di ba? So yan ngayon ang kaabang-abang natin sa March 25 kung si Inday Sara ba ay dadalo dyan sa kanilang kadyotahang mini trial na yan. So kung pupunta si Inday, nasa kanya na yan kung a-attend siya. Yun ang sinasabi. Pero ako parang feeling ko baka umattend si Inday. Parang feeling ko lang naman, baka manindak siya, di ba? Baka manindak siya kasi yun nga, sabi ng depensa, hindi sila pwede makapag-cross-exam. So what's the point? Kasi talagang one-sided. May mga insinuation na itong mga maleta kongresistas na ito ay nakatanggap ng mga male-maleta para i-push yung ganyang mini trial chuchu impeachment na gusto nilang tanggalin si Inday Sara kasi nga, mga kababayan, sabi nga natin, sino ba ang pwedeng lumaban kay Inday Sara? Wala sa panahon ngayon. 32 million mga kababayan at hindi option na magre-resign na lang si Inday Sara. Ang magre-resign, dapat yung bangag na malala na ang kabangagan. Kasi hindi ka nila paliwanag paano naging plunderer si Inday. Di ba? Wala silang ebidensya. Again, wala nga silang hawak ngayon, di ba? Oh, ano ang confidential funds? You talk about 125 million, 600 million, but tahimik kayo, tikom ang bibig nila sa pagnanakaw ng 100 billion o trillion ng bangag administration. Naman nila impeach si Inday Sara dahil concerned sila sa pera ng bayan. Quote and quote, 125 million chuchu na 73 million na naman ang dinidispute dyan dahil may COA clearance nga. 'Di ba? Ulitin natin, kung talagang sila ay mahal nila ang mga Pilipino, ang una nilang pinapanagot, yung mastermind ng Maleta administration. Si Bangag, si Satanas. Pero paano nga nila pananagutin? Dahil part sila ng Maleta administration. Nakatanggap sila ng Maleta. Tignan mo yung bigaon na Kimbo. Yung alpot na yan. Nasaan na yung dating nagta-tricycle? Okay? Yung kirara na yan. Mukha din kirara. Yung nasunog na, kahit anong gawin ng hayop na yan. Di ba? Bakit tahimik yan? Dapat ibitay ang bilat niyan sa retroactive na batas. Dapat talaga sila magurgur. 10 ng pamilya nilang nakinabang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan, dapat sila ay lipulin. Gagawin silang bopis or sisig dahil kulang pa, mga kababayan. You talk about sufficient yung evidence laban kay Inday Sara? May nakita ba kayo? Mayroon na-implicate ba si Inday sa mga bribery? Ayan, kitang-kita si Bangag. Yung Okada bribery na yan, na-implicate na dyan si Bangag. Expose ko yan. Si Martin Tambaluslos. Oh, ano ang ginawa nila? That was 2023 pa natin expose. Ano nangyari? Wala. Kasi magkakasabot silang lahat. Kaya kalbaryo, delubyo ang nararanasan ninyo, mga kababayan, dahil meron tayong maletagang.